Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay day 68 at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. Hinikahit ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Pagpapatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kagabi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nagbunyi yaong mga nagpaiwan sa kanilang mga tahanan matapos lumisan ang sugo ni Allah at namuhi na makibaka sa pamagitan ng kanilang mga kayamanan at kanilang mga sarili sa landas ni Allah at nagsabing, huwag kayong humayo sa tag-init. Sabihin, ang impyerno ay mas mainit kung sila lamang ay nakuunawa. Hayaan ninyo silang tumawa ng kaunti dahil iiyak sila ng marami bilang gantimpala sa kanilang mga nakamit. Kung ikaw ay ibabalik ni Allah sa isang grupo nila at humingi sila ng pahintulot sa iyo na sumama ay sabihin, hindi kayo makasasama sa akin kahit kailan at hindi kayo makikibaka kasama ko laban sa kaaway. Tunay na kayo ay nalugod sa pananatili ninyo sa unang pagkakataon pa lamang, kaya manatili kayo kasama ng mga nagpaiwan. Huwag kang magdasal o Muhammad para sa sino mang namatay sa kanila kahit kailan o kaya ay tumayo sa kanyang libingan. Tunay na sila ay hindi nananampalataya kay Allah at sa kanyang sugo at namatay na mga suwail. Huwag kang mabighani sa kanilang mga kayamanan at mga anak. Nais lamang ni Allah na parusahan sila sa pamamagitan ng mga ito sa mundong ito at upang ang kanilang mga kaluluwa ay lumisan na sila ay mga hindi nananampalataya. Kapag ipinahayag ang isang kabanata na nag-uutos sa kanila na maniwala kay Allah at makibaka kasama ang kanyang sugo, ay hihingi ng pahintulot ang mayayaman sa kanila na manatili at magsasabing, hayaan mo kaming manatili kasama ng mga nagpaiwan. Sila ay kontento na kasama ang mga nagpaiwan at tinakpan na ang kanilang mga puso at sila ay hindi nakauunawa. Ngunit ang sugo at ang mga nananampalataya kasama niya ay nakibaka sa pamamagitan ng kanilang mga kayamanan at mga sarili. Para sa kanila ang kabutihan, sila ang mga matagumpay. Inihanda ni Allah para sa kanila ang mga hardin na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog at mananahan sila rito habang panahon. Yaon ang malaking tagumpay. Dumating ang mga nagpapalusot ng mga taong disyerto upang pahintulutan sila na magpaiwan din at nanatili ang mga nagsinungaling kay Allah at sa kanyang sugo. Ang mga hindi nananampalataya na kabilang sa kanila ay magkakamit ng masakit na parusa. Walang kasalanan para sa mga nagpaiwan na may hina, mga may sakit, o mga walang panustos kung sila ay matapat kay Allah at sa kanyang sugo. Ang mababuti ay walang paninisi sa kanila. Si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Wala ring kasalanan yaong mga dumating upang bigyan mo ng masasakyan at sinabi mong, wala akong natagpuang masasakyan ninyo. Sila ay tumalikod habang lumuluha ang kanilang mga mata sa kalungkutan na wala silang panggastos sa landas ni Allah. Ang paninisi ay para lamang sa mga humingi ng pahintulot sa iyo o Muhammad, samantalang sila ay mayayaman. Sila ay nalugod na mapabilang sa mga nagpaiwan at tinakpan ni Allah ang kanilang mga puso, kaya hindi sila nakaalam. Sila ay magpapalusot sa inyo kapag bumalik kayo sa kanila. Sabihin, huwag magpalusot dahil hindi kami maniniwala sa inyo. Ipinabatid na sa amin ni Allah ang balita tungkol sa inyo.
May kita ni Allah ang inyong gawain, at gayon din ang kanyang sugo, at kayo ay ibabalik sa nakaalam ng mga nalilingid at hayag, at ipaalam niya sa inyo ang inyong mga ginagawa. Sila ay manunumpa sa inyo sa ngalan ni Allah kapag bumalik kayo sa kanila upang hayaan ninyo sila. Kaya hayaan ninyo sila, tunay na sila ay masama, at ang tahanan nila ay ang impyerno bilang gantimpala sa kanilang mga nakamit. Sila ang nanunumpa sa inyo upang kayo ay malugod sa kanila. Kung kayo ay malulugod sa kanila, ay tunay na si Allah ay hindi nalulugod sa mga makasalanan. Ang mga taong disyerto ay pinakamatindi sa kawalang pananampalataya at pagkaipokrito, at mas malamang na hindi nakaalam sa mga hangganan ng mga batas ni Allah na ipinahayag sa kanyang sugo. Si Allah ay nakaalam at maalam. Kabilang sa mga taong disyerto ay yaong mga nagtuturing sa kanilang mga ginugol para kay Allah bilang kawalan, at naghihintay ng kapahamakan para sa inyo. Para sa kanila ang kapahamakan, si Allah ay nakaririnig at nakaalam. Kabilang sa mga taong disyerto ay ilang mga nananampalataya kay Allah at sa huling araw, at nagtuturing sa mga ginugol nila bilang pagpapalapit kay Allah at upang manalangin ang sugo para sa kanila. Walang duda na ito ay pagpapalapit para sa kanila. Ipapasok sila ni Allah sa kanyang habag. Tunay na si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Ang mga nauna sa pananampalataya na kabilang sa mga muhajirun na mga lumikas mula sa Makkah patungong Madina, at Ansar na mga taga-Madina, at ang mga sumunod sa kanila sa kabutihan ay kinalugdan ni Allah, at sila ay nalugod sa Kanya, at inihanda niya para sa kanila ang mga hardin na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog, na kung saan ay mananahan sila habang panahon. Yaon ang malaking tagumpay. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah, bukas po natin ipagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakikibasa at pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.